yung license to operate, yung mga iba pa pong nire-require ng government na. And then, alam na po naman natin na ang food supplement is a stand-alone when it comes to health. Kasi alam naman natin, mga lola natin, gumaling naman sa mga sakit nila nang wala namang gamot sa ospital. Tapos naglalaga lang naman yung iba ng mga dahon-dahon ng mga unang panahon, gumagaling naman sila. So ibig sabihin may healing properties yung mga natural products. Then, may mga times na kailangan din natin ng gamot, like emergency cases, no, hindi po natin pwedeng i-rely sa mga herbals yun. Kasi mas mabilis naman yung epekto ng mga synthetic meds compared dun sa mga herbal medicines. Yun yung pagkakaiba nila. Pero meron nga yung batas na ini-integrate sila. So, ang ibig sabihin, pinagsasama sila sa mga iniinom ng mga pasyente. So, may herbal medicine, meron din synthetic meds. So, integrative yung approach. So, ganun po tayo ngayon. Hindi tayo nagtatanggal ng maintenance kung may maintenance na po kayo. Ang gagawin natin, i-integrate natin yung mga products natin sa inyo. So, ito po yung mga products ng RDB. No? Marami, kung titignan niyo po. So, pakinggan po natin isa-isa yung mga brief description lang para kung alam natin kung paano sila gamitin. So, ito po yung ating vitamin C. Now with zinc, glutathione, and collagen. Basically, may tatlo tayong vitamin C. Ito siya. So, nakikita niyo, ito yung vitamin C with zinc na may glutathione. Ito po yung binibigay natin pagka yung pasyente po is may konting fatty liver. Yan yung vitamin C para sa kanila. Then, yung sodium ascorbate naman po, ito yung vitamin C na binibigay natin for the immune system. Kasi may trangkaso kayo, no, gusto niyong gumaling sa trangkaso, lumakas yung immune system, ito po yung binibigay. Then, meron din po tayong vitamin C which is herbal vitamin C. So yung herbal vitamin C po, binibigay po ito sa mga bata. And mahusay din yung vitamin C na to sa mga may UTI. Kasi malaking portion po nung component niya is yung bignay. So, bakit natin nasabing herbal? Tignan natin yung mga component briefly, no? Ito po yung laman niyan. Guava, 300 mg, no? May malunggay siya, may bignay, rosehip, and minerals. So wala kayong makikitang compound na chemicals dyan, katulad ng sodium ascorbate, medyo pharmaceutical grade na po siya. Now ito naman pong isa, may sodium ascorbate siya, pero 300 mg lang. Yung ibang component niya, herbal din, guava extract, rosehip extract, and may zinc siya. And then ito po, vitamin C plus zinc, 200 mg, yung glutathione niya is 100 mg. So kung gagamitin niyo siyang pampaputi, pwede rin. Kaya lang ang dosage niya, 5 capsule yung minimum in a day. Kasi para pumuti ka sa glutathione, kailangan mong uminom ng 250 mg na glutathione twice a day. So 500 yon. So paano mo hatiin yung isang capsule? So ang suggestion namin, tatlo sa umaga, 3 sa gabi. Para in less than a week, makikita nyo yung pagkinis ng balat, pagganda ng skin, no? At saka pagputi niya. So yan po yung 3 vitamin C. Now meron din po tayong spirulina. Yung ating spirulina is multiple ingredients siya, no? Hindi lang spirulina. Meron siyang probiotics, meron siyang barley, and meron siyang malunggay. Kasi yung spirulina per se, mataas yung protein niya. Yun yung profile niya. Maganda siya sa mga nag-exercise, sa mga bodybuilder, no? Kumpara sa itlog, kumpara sa manok, kumpara sa karne, mas mataas yung protein content ng spirulina gram per gram. So ibig sabihin, 100 gram na spirulina, 100 gram na beef, mas mataas yung proteina ng spirulina. So maganda yung profile niya. Kaya ang ginawa dyan is, ginawa siyang food supplement ng mga astronauts kasi hindi sila pwedeng magbaon ng mga pagkain doon sa outer space. So dito sila nagre-rely ng kanilang proteina sa spirulina. So kung kayo ay medyo nagkakaedad tayo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na sarcopenia, no? Yung lumiliit yung mga muscles, ito yung the best supplement po sa mga cases na yon. Then at the same time, umaayos din siya ng mga sugar,
Kung mataas ang sugar, tumutulong siya sa insulin sensitivity. Kung meron din tayong toxicity, no? Mataas yung uric acid, mataas yung creatinine, nakakatulong din po itong magpababa. So, detoxification kumbaga. Nililinis niya yung katawan natin. Yung mga infection sa blood, di ba nakakita po kayo namang may mga pasyente may infection sa blood, bumababa yung hemoglobin, like nag-anemia. This is also the best supplement for them kasi mataas po yung iron ng component nito. Tsaka meron pa siyang probiotics para mas maganda yung absorption niya. Next is meron tayong lagundi. Now, ngayon, uso yung sipon, trangkaso. Ako, kakagagaling ko lang din po sa trangkaso. Ito lang din po ininom ko. So, approved ng DOH po ang lagundi as medicine. So, mabibili niyo sa Mercury Drug, nire-reseta din sila ng mga MDs. No? And, ang gamit po sa lagundi, pag kayo may ubo, may sipon, at saka trangkaso, dala-dalawa po. 2 capsule sa umaga, 2 capsule sa tanghali, 2 capsule sa gabi. Then sasabayan nyo rin po yun ng sodium ascorbate natin. 2 capsule sa umaga, 2 capsule sa tanghali, 2 capsule sa gabi. So, high dose po para mabilis siyang umepekto. Para hindi magtagal yung inyong trangkaso. So, hanggang hindi gumagaling yung ubo, yung sipon, isusustain nyo yung intake na yon. Then, pag napapansin nyo medyo wala na, huwag nyo basta-bastang ititigil. Ang gagawin nyo, iaano nyo siya, iti-tapered nyo siya. So, instead na dalawa, mag-iisa-isa muna kayo. Ganun po yung tamang pagbitaw doon sa gamot para hindi mabigla yung katawan natin. So, for 3 days, ganun po yung gagawin niya. Till such time, babalik na kayo sa isa sa umaga, isa sa gabi na vitamin C, wala na yung lagundi. Kasi ang lagundi, iniinom lang during the time na meron kayong viral infection. At saka kung may asthma, doon lang yung case na mini-maintain siya. Now is, meron tayong glucosamine. Ang glucosamine po is para sa buto. Sa mga nirarayuma, yan yung the best na supplement. Pero alam na natin yung collagen, yung kaso-kasuan, hindi yan napo-form nang wala din yung vitamin C. Kaya pag pinapainom kayo ng glucosamine, may ka-partner lagi na vitamin C yan para sa collagen production ng katawan, para tumaas. So paano po iinumin ito? Isa sa umaga, isa sa gabi kung rayuma lang yung problema. Pero kung nag-osteoarthritis na kayo, kailangan mataas din yung intake niya para matulungan yung mag-repair yung tendons, no? Paano po yung taas? Pwede siyang 2 sa umaga, 2 sa gabi. Tapos may kasabay din siyang vitamin C na 2 din sa umaga, 2 din sa gabi. Isusustain po yun para gumanda po yung epekto sa tuhod natin. Then, meron po tayo ditong slimming vitamin C. Meron po tayo ditong keto slimming vitamin C. Now, itong vitamin C na ito is pampapayat. No, katulad ng sinabi natin na nando sa label niya is slimming. Pero papayat ka nga ba dito kung kakain ka pa rin? Hindi po. Kasi etong product na to, design to during the time na magpa-fast ka. Wala kang kakainin. Di ba, familiar po sa fasting? Bakit tayo nagpa-fast? Kasi kung na-overeat tayo kahapon, hindi dapat tayo kumain ngayong araw na to. Kasi pag na-overeat ka kahapon, kumain ka pa rin ngayon, magkakasakit ka. Tataas yung sugar mo, tataas yung BP mo, lahat nung sa blood mo tataas yan. Pag matakaw ka. So, kaya sa Bible, naka-insert yan eh. Yung fasting is one way para ma-reset mo yung katawan mo, mapababa mo kung ano yung mataas sa blood mo. Kaya nagpa-fasting tayo. Now, kung ikaw ay overweight, ito yung magandang product. During that time na magpa-fast ka, ipa-partner mo to with the slimming coffee. May slimming coffee tayo. Yun yung iinumin mo, 2 sachet nun sa umaga, and then, iinom ka ng 3 capsules nitong slimming, keto slimming. So, yun yung tamang dosage. Mapipil mo dyan, hindi ka gutom, pero may energy ka. So, masarap yung pakiramdam mo kasi masigla yung katawan mo, pero hindi ka ginugutom, wala kang pagkain. Yan. So, ganun po yung tamang gamit niyan para pumayat tayo. Kasi,
Yung keto slimming vitamin C, tumutulong yan para magamit ng katawan mo yung stored na taba sa katawan mo mismo. So yung mga bilbil natin, yan manggagaling na yung energy, hindi na dapat dun sa pagkain. So yan po yung tamang proseso dyan. Then meron tayong liver maid. Ang liver maid naman is para sa may mga problema sa atay. So let's say meron tayong hepatitis, yan. May fatty liver. Yan po yung binibigay. So usually, isa sa umaga, isa sa gabi lang yung binibigay natin dyan para ma-address yung sa atay. Kasi kung mas malala pa yung condition, nagsisirosis na, multiple supplementation po yung binibigay natin bukod pa dito sa liver maid. Bibigyan na natin ng purple corn, bibigyan na ng Frutacell para makatulong makaregenerate doon sa atay. Na meron din tayong diabetes. Ang diabetes po is 5-in-1 siya, no? May insulin plant, may banaba, may turmeric, may serpentina, and meron siyang ampalaya. Now, etong may guess ko ba? Etong etong diabetes, pag ininom niyo po to, nakakababa siya ng sugar. Manood muna kayo. Makinig muna kayo. And then, ang nangyayari po dito, no, kung ang sugar nyo is pre-diabetic lang, pwedeng dalawa lang, isa sa umaga, isa sa gabi. Pero kung nag-diabetic level na, let's say ang FDS is umabot ng 126 and up hanggang 180, tinatatlo po yan. Tatlo sa umaga, isa-isa hanggang sa gabi. 3 beses, isang capsule. Pero kung ang sugar mo nasa 200 plus, dala-dalawa din siya. Kung ang sugar mo nasa 300 plus up to 400 plus, tatlo-tatlo yung inom niya. 3 times a day. 3 capsules, 3 times a day. So, para mas mabilis, bumaba po yung sugar. So, yun po yung tamang dosage niya. Now, meron po tayong Kidney Protect. So, ang description po ng Kidney Protect is kidney stone breaker siya. So, bumabasag siya ng kidney stone. So, ang component niya is Chancapiedra, which is also known na pambasag din siya o pampaliit ng gallstone. So, dual action siya. Maganda siya sa kidney, maganda din siya sa gallbladder. Now, meron siyang sambong, no? Anti-UTI yan. At saka yung big na anti-UTI din yan. So, pag sa UTI, kino-combine natin itong Kidney Protect dun sa vitamin C na herbal. Maganda po siya. Magaling yung action niya. So, sundin lang natin yung dosage niya, no? Pag may UTI po, ang gagawin, 2 nito sa umaga, 2 sa gabi. Pero yung vitamin C na herbal, 3 po yun. Iinumin niyo doon. 3 sa umaga, 3 sa gabi. Kasi hindi po yung chemical, kundi puro herbal po yung laman niya. Now, meron din tayong mga oil, no? Garlic oil, alam na natin yan, pampababa ng BP. Meron din tayong vitamin E. No, ang vitamin E is kailangan ng utak, kailangan ng balat, and kailangan din siya ng bawat cell natin. Antioxidant din po siya. Na meron din tayong fish oil. So kung hindi tayo nakakakain ng isda, araw-araw, kailangan ng utak kasi natin yung omega-3 at kailangan ng heart natin on a daily basis. So kailangan kumain tayo ng isda kung wala tayong supplement. So kung hindi tayo makakain ng isda, kailangan natin mag-supplement. Then, meron din po tayong grapeseed extract. Na yung grapeseed extract is para sa mga na-stroke, para sa mga pasyenteng may history na ng heart attack, kasi anti-clotting po siya. Tinitain niya yung blood para hindi magkaroon ng clotting. Then, meron tayong mga beverages. Itong beverages natin, itong purple corn, no? Hindi lang po isa yung ingredient niyan. Meron yan mangosteen, meron yan guyabano, and then meron na rin siyang grapeseed extract. Ang kagandahan po niyan, multiple yung action niya. Usually, binibigay natin yan pag medyo malala yung kondisyon. Let's say may sakit sa lungs, may tumor na tumutubo, may mga bukol sa katawan, yun na po yung binibigyan niyan. Now, bukod po sa purple corn, kasi may anti-cancer po siya, meron po tayong Frutacell. Ito yung equivalent ng stem cell sa market. Pero hindi natin siya sinasabi na stem cell siya. Kasi hindi naman pwedeng stem cell ng apple maging stem cell ng katawan natin. So, nutritional pa rin yung approach, no? Pag kinain mo yung apple, tumutulong yung apple para
magbigay ng nutrition sa katawan mo at yung katawan mo mismo makapag-produce ng sariling stem cell. Ganun po yung approach. Kasi hindi po totoo yung lumalabas sa market na yung deer placenta is stem cell nagiging part ng katawan mo. Magkaiba po yung DNA ng deer sa DNA ng tao. So walang ganun po. Nutritional pa rin yung approach. Ang placenta kasi, kahit yung placenta ng tao, pag hinigop nyo po yan, masustansya yan. Di ba yung mga pusa pag nanganganak, nakikita nyo, kinakain nila yung, dinidilaan nila yung placenta mismo. Pampalakas nila yun kasi nutritious po yung placenta. Imagine niyo lumaki yung bata na suportahan ng placenta yung nutritional requirement ng fetus. Ganun siya kasustansya. So, ang approach po dyan, pag kinain natin yung mga stem cell ng plants, stem cell ng animals, nagbibigay nutrition to para mag-regenerate yung katawan natin. Ganun lang po kasi yung explanation. So this is for regeneration. Meron siyang 15 na ingredients na ang component niya is puro balat ng prutas. Kaya sa tayo, huwag natin babalatan yung mga gulay na pwedeng kainin na may balat. Kalabasa, pipino, apple, hindi po dapat binabalatan yan kasi mas masustansya yung balat compared doon sa laman kasi nandoon po yung pigment, yung color ang hinahabol natin. Kaya pag tinapon nyo yung kulay, yung antioxidant nawala na. So, yun po yung tamang pagkain po ng mga gulay at prutas kasama yung balat. At kung kaya pa, kasama din yung buto. Katulad ng kalabasa, napakasustansya po ng buto. Nandyan ang magnesium, nandyan yung zinc. Wala doon sa laman ng kalabasa. Yung magnesium and zinc, nandun sa buto. So, tayong mga Pilipino, medyo deficient tayo sa magnesium and zinc. Kasi tapon tayo ng tapon ng mga buto na kinakain natin. No, so, yun po, for some information lang po. So, in-include po lahat yun dito. Then, meron din po tayong barley. Meron tayong pure barley, marvelous barley, no? Ang barley po is ginagamit natin pang flush out ng kidney stone din yan at saka ng gallbladder stone. So, kung may patient kayo na yan yung problem, pwede po itong ibigay. Then, meron din po tayong red apple. Yan yung red apple natin, no? At meron din tayong green apple. So, ano yung pagkakaiba? Ang red apple, mataas yung antioxidants niya. Kasi mas powerful yung color na red versus sa green kung i-compare natin sa antioxidation, no? Pero yung green apple, mas higher naman yung vitamins niya and yung minerals niya. So, kung i-compare natin para saan sila, yung green apple, para sa mas batang henerasyon, yung red apple, mas mataas yung antioxidant, anti-aging, para sa mga mas nagkakaedad. Yun po yung division niya. Okay, meron din po tayong colon cleanse. Ginagamit ito para sa mga hindi makadumi. Let's say constipated ka, no? Alam naman natin, pag hindi ka dumudumi, pinagmumulan yan ng lason. Kasi nagre-release ng bacteria po. Di ba yung patay na dagat 3 araw? Kaya ang baho-baho na. Hindi nakakasuka na yung amoy. Imagine niyo may mga taong 1 linggo, 1 beses lang dumumi. So, para sa kanila po ito. So, paano po ginagawa? Yung isang sachet, pwede pong itimpla sa 350 ml na tubig. Dahil kailangan inumin niyo po kagad yan kasi magje-jelly siya. Yung jelly na yun, pag nainom niyo yun, pampadulas po yun. Yun yung soluble fiber. Para pag upo nyo sa trono, hindi kayo iire. Konting iri lang, madulas siya, lalabas lahat. Hindi kayo magtatai dyan, hindi basa. Buo yung dumi nyo lalabas, madulas lang siya. So yan po yung colon cleanse natin. Now meron tayong mga coffee, no? Yung coffee natin, meron tayong 15 in 1, so purple corn. And meron din tayong coffee na D3. Yung D3 is, ito yung mas nagkikater siya sa mga lalaki kasi at yung tinatawag namin pampatayo. Yan, kasi meron siyang saw palmetto, yan yung para sa prostate, may panax ginseng siya, meron siyang tongkat ali, may goji berry, no? So lahat ng ito tumutulong para mag-improve yung blood flow dun sa sexual organ ng lalaki at ng babae. So kung gusto yung yun yung area na
na ma-address, ito po yung kape para sa inyo. Then meron naman tayong drink, no? Chocolate mix para naman sa utak. So kung kayo medyo makakalimutin na, meron tong Goto Cola, may Ginkgo Biloba, at yung cocoa mismo, nag-i-improve siya ng blood flow sa brain. Kaya mas maganda to pag sa bata nagre-review, ito po yung ipainom nyo po para ma-retain yung pinag-aaralan. Then ito yung slimming coffee na sinasabi ko po sa inyo kanina na dapat i-combine nyo with the keto slimming vitamin C. Pero dapat iinumin nyo to, naka-fasting kayo. 2 sachet niyan, tapos 3 capsule nung ating coffee. Yun yung tamang dosage para ma-feel nyo talaga yung energy. So, magkiketosis kayo, gagamitin ng katawan nyo yung taba natin. Then, eto naman yung kape para sa mga nagkakaedad. Kasi yung chia seeds, mataas po yung omega-3 niyan. And pag nagkakaedad tayo, may mga chronic diseases na naka-attach sa aging. Ito po yung katulad ng mga heart disease. Yan. Kaya, ito po yung kape na para sa mga nagkakaedad. Now, yung collagen coffee, ito naman yung kape ng mga nirarayuma at saka yung mga gustong magpaganda ng balat. So, dual siya, no? Then, meron din po tayong kape ng mga diabetic. Yan, green patrin coffee with insulin plant. Ito naman po, nakakababa talaga siya ng sugar. So, kung ayaw yung uminom ng ating diabetes, pwede rin po ito. Kaya lang, suggestion ko para umepekto siya, babawasan nyo talaga yung carbohydrates nyo yung kain. Then, meron tayong mga personal care. May magnesium oil tayo. So, kung hindi kayo makatulog, nahirapan kayong bumalik sa tulog pagkatapos umihi sa gabi, magnesium deficiency symptom yun. So, nagka-cramps ka, magnesium deficiency symptom din yan. Nakakababa din siya ng sugar, nakakababa din siya ng BP. Kasi ang magnesium po is relaxant sa katawan. So, ipahid lang po yan sa buong katawan natin. I-lotion nyo lang siya, tapat lang sa electric pad kasi medyo may parang tusok-tusok siya. Then, meron din po tayong eye care. Ang eye care is pang-relief sa eyes na mga pagod. So, ibig sabihin kung naka 2 hours ka sa cellphone mo, namumula yung mata mo. So, para mawala yung redness, ma-relieve ka dun sa strain ng blue light, ito po yung ipinapatak. Now, tumutulong din po ito kung may glaucoma ka, tsaka meron kang cataract para hindi siya mabilis mag-progress. Then, meron tayong aromatherapy. So, yung aromatherapy side, may mga iba-ibang product po yan. Meron tayong tropical powder oil, meron tayong soothing liniment. Yung soothing liniment is para sa rayuma talaga. Then, meron tayong dragon liniment. Para naman yan, maliit lang yan. So, handy. Pwede nyo ilagay sa bag pag nagta-travel, nahihilo. Pwede amoy-amoyin po yan. Then, meron din tayong eucalyptus healing rub. And meron tayong orange healing rub. Now, para saan po yung aromatherapy? Lahat po ng products na binanggit ko, aromatherapy po yan. So, ang gamit niyan, mamimili lang kayo. Pag inuubo, sinisipon, pinapahid po yan dito sa throat, dito sa dibdib, at saka sa likod para huminto po yung pagtubo at saka yung sipon. So, yan po yung gamit ng aromatherapy. So, pare-parehas lang po yan, mapa-rub yan or mapa-tropical powder oil. Iisa lang yung application. So, mamili na lang po kayo. Then, meron tayong skincare. Meron tayong rejuvenation set. Ito yung ating pampabata. No? Meron tayong acne set. So, para doon sa mga mas batang henerasyon na nagtatagyawat pa lang at gusto matuyo yung mga tagyawat, ito po yung binibigay natin. Then, meron tayong glass skin set para doon sa mga dry yung balat at wrinkled yung balat para kumintab yung appearance ng balat at maglessen yung wrinkles. Okay, so may mga soap din tayo. Ito yung Kojic soap, pampaputi. Yung goat's milk natin na may gluta is pampaputi din siya plus may moisturizer siya. Then ito namang charcoal soap natin is antibacterial yan, deodorant soap.
Then yung guava dermis is para sa mga may inflammation. So kung may kakilala kayong may pigsa, may mga tagyawat, yan naman yung sabon na para sa kanila. Then meron din tayong baby calming oil. So medyo may warmth yan. Pag pinahid nyo yung baby oil na yan, mapapansin nyo umiinit siya ng kaunti. So hindi katulad ng mga baby oil sa butika, walang init, yan meron. Nagkakaroon siya ng warmth. Then may mga perfume din po tayo. Yung perfume natin is 15 to 20% oil-based siya. So kahit 3 days, basta hindi nalalabahan yung damit, nandun pa rin yung amoy. Ito yung mga variants po. Merong Angel Kiss, sa babae po ito. Merong Love Eclat, at meron tayong Rose Amestisa. So para sa mga lalaki naman po, meron tayong Bachelor, merong Emperor, and meron tayong Prince. Meron po yung mga testers, so kung interesado po kayo sa mga perfume, pwede nyo pong amuyin or pwede po kayong mag-purchase nung tester niya kung gusto nyo rin pong i-move yung product na ito. Para ang magdidesisyon kasi dyan yung ilong ng ating mga buyers, no? Hindi natin kailangan siyang explain. So, let's go to the business side. Ito po yung ating negosyo. Now, para maging distributor ka po ng RDB, kailangan mo